Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. So, maraming salamat po, Hari, sa pinapatunayan mo na naman sa gabing ito tungkol po sa programa ng Diyos kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, isang palang oras po sa ating lahat. Narito na naman po kami ngayon live sa province of Quirino, no? Sa region 2, sa isang bayan ng Manila. Sa bahay po ng ating kapatid ngayon, namin ito ngayon na ginaganap na walang iba, si Reyna Merlita Baltasar. Isang pagpalang oras po, Reyna. So, bago po natin ipagpatuloy ang programa ng Diyos ayon po sa mga lihim sa banal na kasulatan upang malaman po natin yung mga kaganapan at mga pangyayari. No? So, ako po muna ay nagpapasalamat o na humihingi ng gabay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, na walang iba, Supreme King Philemon Ondo Priambonanza. Isang mapagpalang oras po, Hari. At ganun po sa 5 spiritual mothers na nandun po sila ngayon sa Purok New Jerusalem, sa Rizal, Dapitan, Shrine City. So, isang mapagpalang oras po sa inyo, mga nanay. So, muli ako po ay nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro o sa aming mahal na Pangulo na walang iba, mahal na Prinsipe Raty Priambonanza. So, mahal na Prinsipe, mayong gabi po sa inyo. Siya po ang aming President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation sa loob ng kaharian ng Diyos. So, ganun po. Ako po ay nagbibigay galang din sa kanyang kapatid na walang iba, ang Haring Adolfo Priambonanza. Mayong gabi po, Hari, na siya po ang aming President sa Philippine Development and Management Corporation o Philippine Deuterium, na siya po ang presidente, no, sa ating Deuterium, na walang iba, Haring Adolfo Priambonanza. So, muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga katawan ng Diyos, sa ating mahal na dakilang guro, Manaring Philemon Ondo Priambonanza. Unang-una po ang ating mga regional o tinatawag na 12 apostles ng Diyos. No? Na mula Region 1 hanggang Region 12. Na isa na po dyan ang kabilangan po ng aming regional director sa Region 2 ng iba, Haring Edgar Parol-Ligotong. Mayong gabi po, Hari. At ganun po sa yung Reyna, no? Na walang iba, Reyna Rose Padillo Ligotong. Mayong gabi po, Reyna. Sa lahat ng mga provincial leader o mga propeta ng Diyos, hanggang sa mga municipal na siyang evangelista ng Diyos, hanggang doon sa barangay leader na siya pong tinatawag na mga pastor sa Diyos, hanggang doon sa purok o tinatawag na guro. So yan po ang katawan ng Diyos upang pagpatuloy ang mga kaganapan, mga pangyayari tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. So, ulit ko, ako po ang inyong lingkod na walang iba, Haring Roger Pagumpana, na nagsasabi sa ating lahat
isang mapagpalang oras at magandang gabi, lalong-lalo na po sa taga-subaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Is sa lahat ng mga viewers sa gabi ito. Maraming pong salamat po sa inyo. So pakinggan po natin, makinig po tayo upang yung ating kaalaman, kung mayroon man tayong nalalaman, so narito po kami upang dagdagan ng inyong kaalaman. Para sa gayon na hindi tayo manigaw, no, sa katuruan ng Diyos. Bagaman marami ngayon ang nagpapahayag tungkol sa mabuting balita, ngunit yung nga nasabi ko na kailangan nating unawain, intindihin ang nakasulat sa banal na kasulatan. Bagaman maraming nagbabasa sa banal na kasulatan, ngunit ang tanong ko po, kung naintindihan po natin ito, no? So, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid sa gabing ito, ano po ba ang dala ng ating Panginoon? So, ang tanong, sinong Panginoon ang aking binabanggit sa orasang ito? So, walang iba ang aking binabanggit sa kaorasan na ito, yung Panginoon na walang iba, si Panginoong Hesus na siyang Kristo. So yan po ang kilala, no? So ang tanong ko po mga kapatid, ano ang dala ng ating Panginoon? So para maliwanag po sa lahat ng nakikinig sa gabing ito, taga-subaybay sa The Kingdom of God, sa palatuntunan ng Consumatum Is sa pamamagitan po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na hari, Pilimon Undo Rian Bonanza. So, pakinggan po natin ang dala ng ating Panginoon. Babasahin po natin po yan sa Lucas 4:43. Pakibasa natin, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Darapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So maliwanag po mga kapatid ang ating tinalakay sa kaorasan na ito tungkol po sa dala ng ating Panginoon. So, ang dala ng ating Panginoon ay ang The Kingdom of God or kaharian ng Diyos. So, yan po ang maliwanag na dala ng ating Panginoon. So, wag na natin po yung dagdagan. No? Pag dinadagdagan mo yan, pag iba ang pinapahayag mo, automatic, parusahan tayo ng Diyos. So, isipin po natin mga kapatid ha, ang dala ng ating Panginoong Kristo ay ang The Kingdom of God or kaharian ng Diyos. Saan niya pinapahayag? Doon sa mga bayan at nayon. Sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Ang tanong, saang bayan at nayon niya pinapahayag? Walang iba sa isang bansa na tinawag na Israel. No? Ngunit sa panahon natin ngayon, ayon po sa mga ibang nagpapahayag, pag binanggit, sinalita ang kaharian ng Diyos, agad po yan ituturo kung saan-saan. Partikular na doon sa taas. So okay lang, kasi yun naman ang pagkaintindi. So kaya nga, naparito kami upang ipaintindi ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. Inuulit ko, saan niya ipinangaral?
sa mga bayan at nayon. So, ibig sabihin, hindi po yan doon sa taas. Bakit? Mayroon bang nayon at mayroon bang bayan doon sa taas? Wala naman siguro na pakinggan natin, no? So, ito po ang ating tema or topic sa gabing ito. Ang The Kingdom of God or ang kaharian ng Diyos. So, now, patuloy po natin. Saan niya ipinahayag? Anong bansa ang kanyang sinisigaw ang mabuting balita? Doon sa bansang Israel. Saan ito niya ipinahayag? Bagaman bansang Israel, ngunit mayroon po siyang lugar na doon nakatira ang Diyos. Basahin po natin anong lugar. Sa Jeremias 3:17. Pakibasa natin, Prince. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. Tuloy. At lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. So maliwanag po, binasa ng ating prinsipino. Ang Jerusalem ay tinawag ng Diyos na luklukan. So ang tanong mga kapatid, anong pagkaalam natin pag binanggit ang luklukan? So, ibig sabihin, tirahan ng Diyos. Sino ang nakatira? Walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. At doon niya ipinahayag ang The Kingdom of God. So, ngayon, noong ipinangaral na ang The Kingdom of God, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, tinanggap ba ng mga tao doon? So, hindi tinanggap. Bakit? Ano ang kanilang sinabi sa ating Panginoon? Kung ating ang babasahin mga kapatid, doon sa Juan 8:52, ano ang sinabi habang nangangaral ang ating Panginoon sa kaharian ng Diyos? Pakibasa natin, Prince. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman namin meron kang demonyo. Napakasakit, no? Siya ay Diyos, Kristo. Ngunit ayon sa kanyang mga tao doon, ayon sa mga tao doon na nalalaman namin na ikaw ay mayroong demonyo. Katulad pa naman, si Jesus, ano ang kanyang titulo doon sa Jerusalem? Siya ay tinawag na hari, no? Hari ng mga Huda o Hudyo. No? Ano ang nagsabi? Na siya po ay mayroong demonyo, katulad din niyang Hudyo. Sapagkat si Jesus taga-Huda man o Hudyo. Kaya tinawag siyang hari sa mga Hudyo. Ngayon, sapagkat siya man ang hari, ano pa ang kanyang dala? Siya ay Kristo o Diyos. Ang tanong, nasubukan ba ng ating Panginoon na naghari o naging Diyos sa isang bansa na pinili na siyang luklukan ng Diyos na siyang Jerusalem na kahit isang minuto lang? So hindi nasubukan, bagaman ano ang ginawa
ng mga tao, mga Hudyo, mga praile at mga paraisyo. Siya po ay hinuli at pagkatapos ipinako doon sa cross. Ngunit ano ang sinabi ng Diyos bago man siya ipinako? Basahin po natin mga kapatid. Matthew 21 verse 43. 42. Okay. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sinabi ng Diyos, doon ay aalisin ko sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Bakit sinabi niyang alisin? Sapagkat sinabi ng Diyos, Matthew 6:33. Pakibasa natin, friends. Anong sinabi? Matthew? 6:33. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano ang sabi ng Diyos? Hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos or the kingdom. Bakit? Sapagkat sinabi niya dito, dito sa isang bansa na tinawag na Israel, na siyang pinakasintro, ang Jerusalem, na sinabi niya doon na aalisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ang tanong, binigyan ba niya ito ng address? Yung bansa na sinabi niya? Wala. Kundi sinabi niya bansang nagkakabunga. Kaya nga pinapahanap ng Diyos. Saan niya pinapahanap? Doon sa mga tao. Sinabi ng Diyos doon sa mga tao, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, hindi po yan maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Hindi po yan magkahiwalay. Ngayon, inalis niya dito sa isang bansa na tinawag na Jerusalem o Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Ngayon, wala pa namang address. Ngunit pasalamat tayo sapagkat tagbigay pa rin ang Diyos ng direksyon. Kaya, para malaman po natin ang istorya sa unang Jerusalem, ito yung una o lumang Jerusalem. At yung bagong Jerusalem, no? Sapagkat pinapahanap na ngayon ng Diyos kung nasaan na. So, talakayin po natin para malaman natin doon sa isang bansa kung tumpak ba na doon talaga binigay. So, ayon po sa lumang Jerusalem, sa istorya ng Diyos, kung ating babasahin po yan sa Revelation 22:13. Pakibasa natin. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli. Ang pasimula at ang wakas. So ayon po sa Revelation, ako ang Alpha at ang Omega. Nang ibig sabihin,
ang una at ang huli. So ano ba ang istorya sa una? Sapagkat hindi mo naman matawag yan na bagong Jerusalem kung wala yung lumang Jerusalem. So basahin po natin Ecclesiastes 1:9. Pakibasa natin, friends. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Yaong nangyari ay siyang mangyayari. At yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. So, ibig sabihin, may kaganapan. Kasi binanggit ng Diyos, yaong nangyayari. So, ano ba yung nangyari sa una na siyang alpha? So, umpisahan natin sa unang naghari doon na si King Solomon. No? Si King Solomon, naghari po siya sa loob ng 900. Natapos po siya, no? Kasi sapagkat si Solomon, naghari po siya sa loob ng 40 years. So, natapos po si King Solomon sa 997 BC. 997 BC. Bakit? Sapagkat nagkasala po si Haring Solomon. Bagaman mahal siya ng Diyos, sapagkat dahil doon sa kanyang ama na si David, dahil sa kanyang pagkakasala, no? Hindi napunta sa kanya yung parusa. Saan ipinunta ng Diyos ang parusa? Doon sa mga anak ng Israel. Kung atin po yung mabasahin sa banal na kasulatan, no? Sa Ezekiel 4:5. Pakibasa po natin, friends. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sapagkat aking itinakda ang mga taon ng kanilang kasamaan upang maging sa inyo'y isang bilang ng mga araw. Anong araw? Sa makatuwid bagay 300. 300. At 90 araw. 90 araw. Gayon mo dadanasin ang kasamaan ng sambahayan ni Israel. So yun po. Bakit? Nagkasala kasi si King Solomon. Dahil mahal siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ama na si David, doon napunta ang kaporsahan sa mga anak ni Israel sa loob ng 390 years. Hindi nagparandam ang Diyos sa kanila sa loob ng 390 years. So kung ating itong i-minus sa 997 BC, ang sukat po ito, mga kapatid, ay 607 BC. So ang tanong, sino ang dumating sa 607 BC? Walang iba si King Nabucodonosor, no? Siya po ang dumating sa 607 BC na taga Babylonia. Babylonia na hari, no? Hari siya sa Babylonia. Ngayon, dumating siya sa 606 BC at kanyang dinigma ang Israel. Kaya yung mga anak ng Diyos doon sa Israel ay kanyang pinapahuli, no? At kanyang inalipin para matupad ang kanyang balak na maging hari siya sa buong daigdig. Kaya natupad ang hula sapagkat utos man ng Diyos pa rin yung kaganapan doon sa lumang Jerusalem. Kaya
sa 606 BC, dito na naging ganap na tanyag si King Nabucodonosor ng hari sa Babylonia, na naging tanyag siya sa buong daigdig, no? Na naghari sa 606 BC. Kaya dahil sa kanyang tanyag, dahil sa kanyang bagsik, na nakalimutan na niya yung utos ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang naghalal sa kanya na maging hari. Kaya nga, lumaki ang utak o ang ulo ni King Nabucodonosor. Ano ang ginawa niya sa mga anak ng Diyos? Inalipin. Ang hindi sumunod sa kanya, papatayin. Kasi hari man siya sa buong daigdig. Kaya kung ano ang kanyang utos, matutupad. Kaya nga, imbis na 70 years na maghari si King Nabucodonosor, ginaiksi ng Diyos. Kung ating po yung basahin sa Jeremias 25:12. Pakibasa natin, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At mangyayari, pagkaganap ng 70 taon, pagkaganap ng 70 taon, na aking parurusahan ang hari sa Babylonia, ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan, at ang lupain ng mga Kaldeyo, at aking gagawing sira magpakailanman. Imbis na 70 years ang paghari ni Nabucodonosor, pinaiksi ng Diyos, binawasan ito ng 2 years. Kaya kung i-minus po yung 2 years sa 70 years, ang sukat naman ito ay mayroong 68 years. Kaya 68 years ang paghari ni Nabucodonosor. Yun ang tagal ng paghari. No? So, noong hari si King Nabucodonosor, nung siya po ay namatay na sa panahon na yon, kaya inilipat ang paghahari doon sa kanyang anak na si Belshazzar. No? Na hari sa Babylonia. Ngayon, kung ating itong i-minus ulit ang 68 years sa 6 o 7 BC, ang sukat po yan mga kapatid ay mayroon po yang 538 BC. So ang tanong, sino ang dumating sa panahon na ito? No? Sa 538 BC. Walang iba si Cyrus the Great, na taga Medo-Persia, Medo at Persia. Si Cyrus the Great. Si Cyrus the Great, dinigma niya ang Babylonia. No? So, ibig sabihin, natalo. Kaya, naghari si Cyrus the Great ng taga Medo-Persia na umpisa, no, ng kanyang paghari sa taong 538 years. Ito po yung umpisa na naghari si Cyrus the Great o Darius Zero, no? Dahil pinili man siya ng Diyos, pinahiran ba ng langis, ayon po sa mabasa po yan sa Isaiah 45:1. Pakibasa nga natin, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanya. Ano sabi? Pinahirang langis kay Siro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya, at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari, upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya,
at mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. So, ibig sabihin, pinili siya ng Diyos. No? Pinahiran ba? Pinahiran ng langis. Or Kristo. So, ibig sabihin, ang Kristo ay pinili. So, dito sa panahon ni Cyrus the Great, o Darius Zero, ay ibinigay sa kanya ng Diyos ang decree na siya po ay magtayo ng bahay ng Diyos. So ngayon, dahil man natapos na po si Darius Zero sa kanyang paghahari, ang tanong, nagpatuloy pa ba ang istorya ng Diyos? Sapagkat nawala na sa panahon ni Cyrus the Great. So ibig sabihin, yung plano tungkol sa kaharian ng Diyos. So nagpatuloy pa rin, mga kapatid, sapagkat ayon po sa banal na kasulatan, ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli. No? Ang lumang Jerusalem at yung bagong Jerusalem. So nagpatuloy pa rin ang istorya. Bagaman natapos po dito sa panahon ni Darius Zero, sa 538 BC, binigyan po siya ng decree ng Diyos na itayo ang bahay ng Diyos, ngunit natapos. So, ibig sabihin, natapos na ba ang istorya sa Diyos? So, hindi pa rin natapos. Bakit? Nagbigay man siya ng appointed time of God na 2,520. Ito na naman ang ginamit ng Diyos para magpatuloy ang istorya. Bakit 2,520? Kasi sundan po natin ang istorya yung una. Bakit? Kung ating po yung basahin sa banal na kasulatan sa Ecclesiastes 3:15, pakibasa natin, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap ulit ng Diyos ang nakaraan na. So, ibig sabihin, yung nangyayari na ay yung mga pangyayari ay nangyari na. At ang mangyayari. At ang mangyayari nangyari na rin. Ay nangyari na rin. Ngunit, anong sinabi ng Diyos? At hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. So, ibig sabihin, nagpatuloy ang istorya sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sinabi sa amin ng aming mahal na dakilang guro, para masundan natin ang istorya ng Diyos, ang kilos at galaw sa daigdig sa kaharian ng Diyos, kailangan natin ang 4 factors in the Bible. Ano ang 4 na factor sa Bible? Unang-una, propesya. Pangalawa, history. At ang pangatlong, mathematics. At ang pang-apat, yun ang science or siyensya. So, hanapin po natin. Bagaman gumamit na tayo sa pangatlo na siyang mathematics, kaya mayroon pong numero. Ano ang ginamit ng Diyos na mathematics upang mahanapan natin yung nakaraan na? Sapagkat hinahanap ng Diyos yung nakaraan na. So, nagbigay ang Diyos ng appointed time of God na 2,520. Kung ating i-minus ang panahon ng pagtapos ni King Solomon na 997 BC, ang sukat 1523. Para matupad ang hula na sinabi ng Diyos na alisin sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Anong taon na ibinigay ng Diyos? Ang sukat sa pagbigay sa kaharian ng Diyos, 1523. So, 1523
kung ating kunin ang pagkaalipin o ang parusa sa mga anak ng Diyos sa Israel na 390 years, kung ating pong idagdag po sa 1523, ang sukat po yan mga kapatid ay 1913. Yan po ang sukat. So ang tanong, sino po ang dumating sa taong 1913? Kasi hinahanap man Diyos. Hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. No? Para magpatuloy ang istorya sa kaharian ng Diyos. So, 1913, dito dumating si kapatid Felix Sagor Milanyo Manalo. No? Manalo. Siya po ang dumating sa 1913 upang matupad ang hula na history repeat itself kung paano mangyari dito ang siyang nagaganap o kaganapan ay siya rin dito magaganap. Kasi history repeat itself. Ngayon, sa panahon ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na hindi siya naniniwala na si Kristo ay Diyos. Bakit? Ikaw pa namang hari sa daigdig. No? Pero ang Diyos pa rin ang nagtiyaga sa kanya. Siya ba ang nagprograma? Ngayon, lumaki ang ulo ni Haring Nabucodonosor sapagkat siya na po ang hari sa buong daigdig. Wala ng Diyos. O ibig sabihin ba, hindi na niya nakilala ang Diyos. Kaya sinabi ni Haring Nabucodonosor, hindi ako naniniwala si Kristo Diyos. Ako ang Diyos. Kaya, yung espiritu ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, lumipat dito sa taong 1913. Bakit? Sa katauhan ni Felix Sagor Milanyo Manalo. Bakit? Sapagkat hindi siya naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya para matupad na maging tanyag siya din sa buong daigdig, itinayo niya ang Iglesia ni Kristo. Sa taong 1914, sa July 27, 1914, ang INC or Iglesia ni Kristo. So naging tanyag siya sa buong daigdig din, na hindi siya naniniwala na si Kristo ay Diyos, para matupad ang hulaan na history repeat itself. Kung ano mangyari dito, ay siya rin magaganap dito, sapagkat hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. Ngayon, para magpatuloy ang istorya sa Diyos sa bagong Jerusalem, kailangan kunin pa rin natin yung pagtapos sa paghahari ni King Nabucodonosor sa taong sa sukat na 68 years. No? 68 years. Kung ating po yan idagdag sa 1914, ang sukat po yan mga kapatid, 1982. 1982. Ang tanong, sino po ang dumating sa taong 1982? Sapagkat history repeat itself man. So, ang spirit ni Daniel Cero na taga Medo Persia, lumipat dito sa katauhan. Sa katauhan
ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Undok Riam Bonanza. So yan po ang istorya sa kaharian ng Diyos para magpatuloy ang kaharian ng Diyos. Yung istorya. So ang espiritu o spirit ni Cyrus the Great ng taga Medo-Persia o Darius Zero lumipat dito sa taong 1982 sa panahon o sa katauhan ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Undok Riam Bonanza. Siya yung nagtayo sa templo ng Diyos. Ha? Saan yan matatagpuan yung ipinatayo ng Diyos, ng bahay ng Diyos? Doon yan sa Dapitan Shrine City. Bakit? Hindi man basta-basta tumira ang Diyos kung hindi banal o hindi pangakong lupa. Katulad ba sa panahon ni Kristo? Jesus. Tumira siya doon sa pangakong lupa. Ngayon, na kailangan yung kaharian na pinapahanap ng Diyos na inilipat niya sa isang bansa nga nagkakabunga sa taong 1523, kailangan din isigaw niya ang Kingdom of God. Ngayon, mga kapatid, tanong ko po sa inyo, i-research nyo sa buong Pilipinas kung sino lang ang nagsigaw ng the Kingdom of God. Ha? Sino? Yan ang tanong ko po sa inyo. Para malaman po natin ang kaganapan na kailangan kung paano isinigaw ng ating Panginoong Jesucristo o Panginoong Hesus ang Kingdom of God, no? Ay kailangan sa paglipat sa kaharian ng Diyos doon sa isang bansa ay mayroon din siyang papasukan, no? Na may laman at may katawan. Kasi yung Espiritu ng Diyos ay pumasok sa isang tao para maging Kristo. Bakit? Para matupad yung kanyang kaganapan, sapagkat ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng isang kaharian. Bagaman wala na dito ang kanyang kaharian, yung plano, ngunit inilipat ng Diyos sa bagong Jerusalem. Kaya nga sinabi yan sa banal na kasulatan, Daniel 2:44, na ang Diyos sa langit ay magtayo ng isang kaharian ni kailanman ay hindi na ito magigiba. Ang tanong, sino ang pinili upang isigaw ang kaharian ng Diyos o itayo ang kaharian ng Diyos? Hindi po ko mahiya sa taong 1982 ang aming mahal na dakilang guro. Siya lang ang nagsigaw sa kaharian ng Diyos sa bansang Pilipinas. Para maging ganap na para maging ganap na ang kaharian ng Diyos sa Pilipinas ay kailangan po yan mairehistro, no? Mairehistro sa Security Exchange Commission. So mag-research kayo doon, no, sa Security Exchange Commission kung sino ang may dala sa Kingdom of God. Kung sino ang nagrehistro sa the Kingdom of God. Bakit? Kasi sa 1982 plus 10 years na siyang preparasyon ng Diyos, kaya kung ating idagdag ito, ang sukat 1992. Yan po ang pagrehistro sa Security Exchange Commission sa Kingdom of God. Rehistrado po yan, mga kapatid, na walang iba ang nakapag-rehistro po dyan
ang aming mahal na Supremo, ang aming mahal na dakilang guro. Mahal na hari, Pilimon Undok Riambulansa. So yan po ang istorya ng Diyos sa pagbabagong lahi sa bagong Jerusalem. No? Sapagkat history repeat itself, na kung ano ang nangyari dito sa unang kaharian ng Diyos, sa paglipat doon sa isang bansa, ay kailangan matupad din ang mga pangyayari. Sapagkat sinabi ng Diyos, hinahanap ng Diyos ang nakaraan. So yan po mga kapatid ang aking pinapatunayan sa gabing ito tungkol sa paghahanap sa kaharian ng Diyos. Wala doon sa taas, wala rin dito sa puso, kundi ang kaharian ng Diyos ay nasa bansa po lamang. Anong bansa? Walang iba. Ang ating bansang Pilipinas po lamang mga kapatid ang mapalad na pinagbigyan sa kaharian ng Diyos. Sa taong 1523, Philippines is a Christian country. So yan po ang istorya sa Diyos ayon po sa ibinigay po sa amin na kaalaman, ang kunting kaalaman na amin pong natanggap sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambulansa, tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya muli ako po'y nagpapasalamat na walang iba. Unang-una po aking pinasalamatan po ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambulansa, at ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambulansa. So sa lahat ng mga subaybay sa The Kingdom of God, sa paluntunang Consumatum Est, sa lahat ng mga viewers sa gabing ito, sa lahat ng mga kapatid o sa buong pwersa ng The Kingdom of God sa buong bansa, sa bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, kami po ay nagpapasalamat sa ating lahat. So ito po ang inyong lingkod sa gabing ito, walang iba, Haring Roger Pagumpana. So mabuhay po ang bansang Pilipinas.